Triplets nag-uwi ng isang doktor upang isalba ang kanilang ina. Hindi inaasahan ng doktor na ito pala ang dating crush o hinahangaan ng kanilang ina na tinangka pa nga nitong ligawan. Pero ano nga bang nangyari sa kanilang relasyon? Dok, pasensya na po talaga. Ayaw po kasing uminom ng pasyente po ng gamot kung hindi raw po kayo magbibigay. Marahang napatakip ng bibig ang ilang mga nurse matapos marinig ang sinabi ng kanilang kapwa rin nurse na kagagaling lamang sa kwarto ng isang senior citizen patient. Marami sa kanila ang nahihirapang asikasuhin ng pasyenteng ito dahil may pagkamasungit ito at tanging isang doktor lamang ang gustong makita araw-araw. Ang doktor na ito ay walang iba kundi si Dr. Troy Mendez, isa sa mga pinakabatang doktor ng kanilang hospital. Ngunit isa rin sa mga pinakamagaling pero sa tingin nila, hindi ang skills nito sa paggagamot at talagang nagustuhan ng matandang pasyente. Sad pa nga ng nurse. Mahirap pong maging pogi minsan, Dok, no? Biro pa nga nito dahilan upang matawa ang kanilang mga kasama. Marahang napangiti na nga lamang si Troy at inayos ang kanyang sarili. At pati na nga rin ang suot sa salamin. Bumaling siya sa nurse. Nakausap niya. O sige na, ako nang bahala sa kanya. Mag-break na muna kayo. Saad ng binata dahilan upang magsialisan na ang mga nurse. Napabuntong hininga na nga lamang si Troy at napatayo na nga lamang upang tignan ang kanyang sarili sa salamin. Bagay na bagay sa kanyang puting roba na kanyang suot at kahit na 2 taon nang nagtatrabaho si Troy bilang isang general practitioner sa hospital, sa tuwing nakikita niya ang kanyang sarili na suot ang kanyang uniforme, hindi pa rin niya maiwasang maging proud sa kanyang sarili dahil sa pag-abot niya sa kanyang mga pangarap. Lumabas si Troy at patungo na nga sana sa kwarto ng naturang pasyente nang bigla na nga lamang nagkagulo sa front desk ng hospital, kasabay ng malakas na pag-iyak ng mga bata. Agad na nagtungo si Troy at bumungad sa kanya ang 3 bata na mukhang triplets dahil sa labis na pagkakahawig nila sa isa't isa. Umiiyak ang mga ito at pareho lamang ang paulit-ulit nilang sinasabi, "Tulungan niyo po ang mami namin! Please po!" Agad namang dinaluhan ng mga nurse ang mga bata ngunit dahil sa labis nilang pag-iyak, hindi nila magawang maipaliwanag ng maayos ang nangyayari. Gayunpaman sinikap ng mga nurse na pakalmahin sila at hayaang makapagpaliwanag. "Yung mami po namin, sobrang init po eh. Please po tulungan niyo po siya." Paliwanag nga na ng iisang babae sa triplets. Tarantang nagtinginan sa isa't isa ang mga nurse at tila hindi alam kung ano ang gagawin. "Ako nang sasama." Agad na sabi naman ni Troy dahilan upang mapalingon ang lahat sa kanya. "Pero Dok, hindi po kayong pwedeng mag-out ngayon dahil parating na po ang chairman at may mga bisita raw po." Paalala ng taong naka-assign sa front desk. Hindi na pinakinggan pa ni Troy ang paalala sa kanya at agad niyang nilapitan ang mga umiiyak na bata. Hinugot niya ang panyong nasa kanyang bulsa, ang pinunasan nga ang kanilang mga luha. Napatingin rin si Troy sa kanyang mga paa dahil wala silang suot na tsinelas at mukhang nagmamadali pang pumunta sa hospital. "Pwede niyo ba akong dalhin kung nasa ng mommy niyo ngayon?" Malumani na saad nga ni Troy. "Opo, nasa bahay po namin." Sagot naman ng isang batang lalaki na nagngangalang si Mateo. Tumango si Troy at agad nga na sumunod sa mga bata na nagmamadali ring umalis. Sinundan na lamang ni Troy ang mga bata. Gustuhin niya mang huminto upang bilhan sila ng tsinelas, hindi na nga niya magawa dahil sa pag-aalala ng mga bata para sa kanilang ina. Napahinto si Troy sa harap ng isang bahay na gawa sa kahoy. Mababa ang pinto kaya naman napayuko pa nga siya habang pumapasok. "Nasa loob po si Mommy!" Saad nga ng batang babae na si Myrna.
Agad namang binuksan ni Troy ang kwarto at bumungad sa kanya ang isang babaeng mukhang hirap na huminga at naliligo sa pawis. Nilapitan ni Troy at hinawakan ng noo dahil ano pang manlaki ang kanyang mga mata dahil sa umaapoy nitong lagnat. Hindi lamang yon napaawang din ang bibig ni Troy nang tuluyan niyang maaninag ang mukha ng ina ng mga bata. Olivia? Hindi makapaniwalang tanong ni Troy. Hindi naman nakasagot ang kaniyang kausap dahil sa labis na sama ng pakiramdam nito. Ni hindi nga ito makadilat ng maayos. Ang babaeng nasa harapan lang naman niya ngayon ay ang babaeng habol ng habol sa kanya simula high school hanggang college. Walang iba kundi si Olivia Cruz na sa sobrang pagiging diehard fan ni Troy ay tinangkapang ligawan ang binata noon. Umiling si Troy. Hindi ito ang tamang panahon upang alalahanin ang mga nangyari noong nakaraan. Agad na kinuha ni Troy ang kaniyang dalang bag upang ihanda ang lahat ng kaniyang mga kakailanganin. Tumulong rin sa kaniya ang mga bata hanggang sa pagkatapos ng halos 20 minuto ay kumalma rin si Olivia at nakatulog. Habang hinihintay na magising si Olivia, naupo muna si Troy sa isang upuan at tahimik na pinagmasdan ng buong paligid. Napatingin si Troy sa mga bata na wala pa ring suot na tsinelas. Marahan siyang napangiti dahil kamukhang kamukha sila ni Olivia. Tumayo si Troy upang pulutin ang mga tsinelas na nagkalat sa labas ng kanilang munting bahay. Pinagpag niya ito sa kalumapit sa mga bata at isa-isa silang sinuotan ng tsinelas. Magiging okay ang mommy niyo. Huwag na kayong malungkot pa. Saad nga niya sa mga bata. Teka, anong pangalan niyo? Ako po si Mirna. Siya po si Mateo, yung may nunal po sa baba ng mata. Tapos si Macho po. Saad nga ni Mirna. Tumango naman si Troy. Troy naman ang pangalan ko. Dati akong kabatch sa high school at college ng mami niyo. Pagpapakilala nga niya. Nanlaki tuloy ang mga mata ng bata at nagulat rin sa kanilang nalaman. Salamat po sa pagtulong kay Mommy Hindi po namin alam kung ano pong gagawin kanina kaya tumakbo po kami. Papunta po sa ospital. Huwag niyo nang gagawin yan sa susunod. Buti na lang malapit ang ospital dito. Kung nasa malayo yun baka maligaw kayo. O kaya naman bigla na lang dukutin ng mga masasamang loob. Sa susunod humingi na lang kayo ng tulong sa mga kapitbahay niyo sa ibang mga nakakatanda. Napayuko ang mga bata hindi nakasagot. Doon naman napagtanto ni Troy kung ano ang totoong nangyayari. Isa si Olivia noon sa mga pinakamay matunog na pangalan dahil sa pagiging anak ng isang politiko. Namumuhay ang dalaga sa isang mala-royalty na buhay at itinuturing na isang prinsesa sa kanilang campus. Gayunpaman, sumabog ang isang malaking issue patungkol sa pagkakahuli sa ama ni Olivia na kumurakot ng milyon-milyong halaga mula sa kaban ng bayan. Nasibak ito sa pwesto. May mga narinig din si Troy na nakatanggap ng death threats ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Simula nang mangyari ang issue na iyon, hindi na rin nakita pang muli ni Troy si Olivia na dati umaga pa lamang ay nakaabang na sa kanya sa harap ng gate. Napabuntong hininga si Troy. Ngayong ay naiintindihan niya na kung bakit imbes na humingi ng tulong sa mga kapitbahay, ay diretso nang nagtungo ang mga bata sa hospital. Hindi pa rin humuhupa ang issue hanggang ngayon dahil hindi pa nahahanap ang ama ni Olivia. Gayunpaman, kahit na wala naman siyang kasalanan, paniguradong nakakatanggap pa rin ng galit at hindi maayos na pagtrato si Olivia sa mga taong makakakilala sa kanya. Pagkatapos ng kalahating oras, bumalik sila sa kwarto ni Olivia upang matingnan kung bumababa ang lagnat nito. Napahinga ng malalim si Troy. Humuhupa na ang lagnat niya. Nakangiting sabi nga ni Troy sa mga bata. Napangiti naman ang mga bata at masayang napayakap sa isa't isa.
Ilang sandali pa dahan-dahan na nga namang iminulat ni Olivia ang kanyang mga mata at ang unang bumungad nga sa kanya ay si Troy. Troy? Diyos mio, nasa langit na ba ako? Wala sa sariling sabi nga ni Olivia. Nang biglang, Mommy! Gising ka na! nanlaki naman ang mga mata ni Olivia nang marinig niya ang boses ng kanyang mga anak. Doon lamang niya napagtanto na wala siya sa langit at mas lalong hindi siya nananaginip. Tarantang napabangon si Olivia at napatitig kay Troy na para bang nakakita siya ng multo. Troy? Anong ginagawa mo dito? Kabadong tanong pa nga ni Olivia. Napatingin siya sa puting roba na suot ni Troy at marahan siyang napangiti. Doktor ka na pala. Masayang sabi pa nga nito. Tumangutango si Troy. Yes. At hindi ko rin inaasahan na ikaw pala ang magiging pasyente ko. Sumugod ang mga anak mo kanina sa pinagtatrabahuan kong ospital at humihingi ng tulong na gamutin ka. Nag-aalalang napabaling si Olivia sa kanyang mga anak. Agad naman siyang niyakap ng mga ito habang umiiyak. Pasensya na sa abalang nadulot namin, Troy. Salamat sa usap sa mga anak ko at pakikinig sa kanila at pagsama. Hindi ko alam kung paano masusuklian ang nagawa mo para sa amin ngayon. Nakaramdam ng saya si Troy habang pinapanood si Olivia. Nayakap ang kanyang mga anak habang naluluha ito. Kita kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang tanungin kung nasa ng mga bata? Bakit wala siya sa ganitong pagkakataon? Alanganing napangiti si Olivia. Matagal nang patay ang tatay nila bago pa sila pinanganak. Namatay si Marco. Marahang nanlaki ang mga mata ni Troy matapos marinig ang isang familiar na pangalan. Noong nasa college sila, napagkasundo na kasi si Olivia na ikasal sa isang lalaki na nagkataong kaklase rin ni Troy noong mga panahon na yun. Mabait si Marco at kung tutuusin napaka-ideal nitong lalaki para kay Olivia. Dahil nagmula rin ito sa mayamang pamilya. Gayon pa man hindi inaasahan ni Troy na nagkatuluyan pala talaga ang dalawa. Pasensya na kung napaalala ko. Kamusta pala ang pakiramdam mo? Pangusisa nga ni Troy. Okay naman na ako. Hindi na ganun kabigat ang ulo ko kumpara kanina. Saad ni Olivia. Tumayo si Troy at naghanda ng umalis. Nagiwan siya ng mga gamot para kay Olivia. Sinubukang magbayad nito ngunit hindi na nga tinanggap ni Troy. Napangiti tuloy ang triplets. Thank you po! Masayang masaya na sigaw ng mga bata habang kumakaway kay Troy na pabalik na sa ospital. Napahinto si Troy at napatingin kay Olivia at sa mga anak nitong nakangiti pa nga rin at kumakaway. Napabuntong hininga si Troy at napapikit bago naglakad pabalik sa kanilang bahay. Takang hinantay nga ni Olivia si Troy at nang makabalik ito sa kanyang harapan nagulat siya nang iabot nito ang kanyang cellphone. Saktong nangangailangan ako ng assistant sa office ko sa hospital. Pwede ko bang hingin ng number mo para mas mapag-usapan natin mamaya ang tungkol sa trabaho? Pasimpleng tanong ni Troy. Napaawang ang bibig naman ni Olivia, ngunit taranta niyang tinanggap ang cellphone ni Troy at isinave ang kanyang number. Salamat. Alanganing sabi na lamang ni Olivia at ilang beses na marahang napayuko dahil sa nerbiyos at gulat. Tumango si Troy at dire-diretso nang naglakad palayo. Nang tuluyan siyang makabalik sa hospital, napabuntong hininga na lamang si Troy. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Sa katunayan, hindi naman talaga niya kailangan ng assistant. At wala rin talaga siyang assistant noon pa man. Noong nag-aaral pa sila at si Olivia ang panay sunod at pangungulit sa kanya, ginawa niya ang lahat upang umiwas at burahin ang dalaga sa kaniyang buhay. Ngunit ngayon, hindi magawa ni Troy na hayaan na lamang si Olivia sa ganong sitwasyon. Paniguradong dahil sa family background nito ay nahihirapan din itong humanap ng stable na trabaho. Bukod pa rito,
Naaawa rin si Troy sa 3 bata. Bigla namang bumukas ang pinto at iniluwa ang nakatatandang kapatid ni Troy na si Tyrone. Isa rin itong doktor sa parehong hospital. Anong nangyari dun sa pagsunod mo sa mga bata? Agad na tanong nga nito. Okay lang. Hindi ko nga inasahan si Olivia. Siya pala ang nanay nila. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Tyrone at malakas na natawa. Si Olivia? Yung babaeng patay na patay sa'yo noon? Tanong nga ng kaibigan niya. Tumango si Troy at napailing na nga lamang dahil mukhang nag-e-enjoy ang kanyang kapatid sa bago niyang chismis. Napatingin nga si Troy sa paligid pero napatayo at kinuha ang kanyang mga gamit. Saad nga ni Troy, pwede mo bang iusog ang mesa mo doon sa gilid? Tanong nga nito sa kapatid. Ano namang gagawin mo? Akala ko ba ayaw mong magpalagay ng bagong drawer? Hindi para sa drawer. Maglalagay ako ng bagong lamesa dyan. Sagot ni Troy sabay turo sa lugar na tinutukoy niya. Napakunot no ang kanyang kapatid. Ha? Para saan naman? Para sa assistant ko. Tipid na sagot ni Troy saka nagpatuloy sa paglalakad. Anong assistant? Kailan ka pa nangailangan ng assistant? Hoy, bumalik ka nga dito Troy, tinatawag kita, nakakalimutan mo bang ako ang kuya mo? Natawa lamang si Troy at napailing habang patuloy pa rin sa paglalakad. Dumiretso siya sa kaniyang mga pasyente at nagpatuloy sa kaniyang trabaho. Hindi rin inaasahan ni Olivia na ilang araw pagkatapos ng muling pagkikita nila ni Troy ay ganun rin kabilis na magbabago ang kaniyang buhay. Tinanggap ni Olivia ang trabaho na offer ni Troy. Bukod pa rito, ipinaubaya rin ni Troy ang pagbabantay sa triplets sa kaniyang panganay na kapatid na si Trisha na isang daycare teacher. Dadaanan na lamang ni Olivia ang kaniyang mga anak pa uwi. Halos hindi makahinga nang maayos si Olivia habang nakaupo sa kaniyang mesa. Sa harapan niya ay si Troy na abala lamang sa pagre-review ng kaniyang mga pasyente at katabi naman ng kaniyang mesa ay ang kuya nito na si Tyrone. Awkward na natawa si Olivia dahil sa abot-tengang ngiti ni Tyrone. Olivia, wag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Kung may gusto ka bang kainin, pwede mong gamitin yung telepono para magpa-deliver. Saad ni Tyrone sabay turo sa teleponong nasa loob ng kanilang office. Naku, salamat po Doc. Hindi naman po siguro ako mapapagod dito dahil nakaupo nga lang po ako plus aircon pa. Masiglang sabi na nga lamang ni Olivia. Nag-thumbs up naman si Tyrone at masayang pumalakpak. Kuya na lang itawag mo sa akin Olivia, tulad ng dati. Mamaya gusto mo bang kumain ng isaw? Diba paborito mo nun? Libre ko. Lumiwanag ang mukha ni Olivia matapos marinig ang sinabi ni Tyrone. Naagaw naman nila ang atensyon ni Troy at masama naman itong tinitiga ng kanyang kapatid. Kagagaling lang ni Olivia sa sakit niya. Masungit na singit nga ni Troy. Hay, bitter ka lang kasi hindi ka kumakain ng isaw. Hindi ka makakasama sa amin. Sad pa nga ni Tyrone kay Troy. Napailing na nga lamang si Troy. Huwag mong pakinggan si Troy, Olivia. Namiss ko lang ang bonding natin dahil parang kapatid na ang turing natin sa isa't isa simula pa noon. Hindi tulad ng isa dyan. Parang stranger. Pagpaparinig nga ni Tyrone kay Troy, natawa na nga lamang si Olivia at napatingin nga kay Troy. Magtrabaho na kayo. Masungit na saad na nga lamang ng binata sa kanila. Napangiti lamang si Olivia dahil sanay na siya sa ganitong eksena ng magkapatid. Si Tyrone kasi ay maligalig at extrovert, habang si Troy naman ay tahimik lamang at hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Mayroong pagka-cold na personality si Troy. Hindi alam ni Olivia kung bakit hindi tinatawag ni Troy na kuya si Tyrone. Ngunit wala namang siyang nakikitang problema dahil maayos naman ang kanilang samahan. Siguro ay hindi lamang sanay si Troy na magpakita ng kaniyang malambot na pagkatao. Pagkatapos ng kanilang trabaho, dumiretso sila Olivia at Tyrone
sa isang malapit na street food vendor upang kumain ng isaw tulad ng napag-usapan nila. Hindi sana sasama si Olivia dahil sa pag-aalala sa kaniyang mga anak. Ngunit wala siyang nagawa dahil gumawa na ng paraan ang magkapatid sa pamamagitan ng paghingi ng pabor sa kanilang kapatid na bantayan muna ang mga bata. Masayang kumakain sina Olivia at Tyrone habang si Troy naman ay nakatayo lamang sa gilid at halatang naboboring na habang naghihintay sa kanila. "Troy, samahan mo kami rito," pag-aaya nga ni Olivia. Napatingin si Troy sa kanilang kinakain na isaw. Kahit nung nag-aaral pa nga sila, ay lagi nitong iniiwasan ng pagkain ng isaw. "Nako, wag mo nang pilitin yan, Olivia. Kahit bumaliktad pa ang mundo, hindi talaga yan kakain ng isaw dahil madumi daw." Saad nga ng kapatid nitong si Troy. Natawa na nga lamang si Olivia, saka nagpatuloy sa pagkain. Hindi naman mali si Troy at nirerespeto lamang niya ang opinyon nito. "Hailey?" Sabay na napalingon ng magkapatid ng isang gawi kung saan nakatingin si Olivia at bakas ang ngiti sa muka. "Di ba yan yung best friend mo dati?" Manghang tanong nga ni Tyrone. Tumango naman si Olivia at masayang lumakad upang lumapit sana kay Hailey, ngunit bigla na nga lamang itong ninerbiyos, sabay lingon sa kanilang paligid. Hello Olivia. Long time no see. Sige, may pupuntahan pa ako bye." Tarantang saad naman ni Hailey, saka dali-daling umalis. "Noon, halos hindi kayo mapaghiwalay Pero tignan mo naman ngayon parang nakakita ng multo kung makatakbo pa alis." Umiiling na sabi naman ni Tyrone. Napayo ko na nga lamang si Olivia at hindi maiwasang makaramdam ng lungkot. Naiintindihan ko naman siya. Ayaw niya lang talagang masangkot sa issue ng daddy ko. Malungkot na sabi ni Olivia sa bumalik sa dati niyang pwesto. Nagkatinginan naman ang magkapatid dahil sa mabilis na pagbabago ng mood ni Olivia. Napakamot na nga lamang si Tyrone sa kanyang ulo at hindi alam ang dapat na sabihin. Nang bigla na nga lamang lumapit si Troy sa kanila at kumuha ng isang piraso ng isaw. Nanlaki naman ang mga mata ni Olivia at manghang pinanood nga si Troy. "Kakain ka na?" Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Napalunok si Troy habang nakatingin sa isaw na kanyang hawak. Napapikit pa nga siya bago siya kumagat ng isang parte ng isaw. Habang inunguya nga ni Troy ang kanyang pagkain at naman sina Olivia at Tyrone na malaman ang reaksyon ng kanilang kasama. "Masarap." Marahang sabi naman ni Troy. Napangiti ito bago muling kumain. Malakas na natawa naman sina Tyrone at Olivia at napa-high five pa. Agad na nagpaluto ng mga panibagong isaw si Tyrone dahilan upang maging abala ito sa pakikipag-usap sa nagtitinda. "Wala kang kasalanan sa ginawa ng papa mo," biglang sabi ni Troy dahilan upang mapalingon si Olivia sa kanya. "Pero isa pa rin naman ako sa mga nakinabang ng pera na yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko, lalo na tuwing naiisip ko na yung perang yun ay dapat sana sa mga mahihirap at mas nangangailangan na pamilya. Pero hindi mo naman sinadya. Wala kang alam sa ginagawa ng papa mo noon." Saad naman ni Troy. Tumango si Olivia at marahang ngumiti. Saad pa nga ni Troy, "Kailangan mong maging mas matatag ngayon dahil may mga anak ka. Huwag kang agad na magpapaapekto sa mga pangyayari na tulad ng kanina. Isa ka ring biktima, kaya wag mong dibdibin ang lahat ng nangyari sa pamilya mo." Bumuntong hininga si Troy, saka tinitigan ng mga mata ni Olivia. "Nandito lang kami ni Kuya." Saad pa nga nito. Hindi naman may paliwanag ni Olivia ang sayang naramdaman niya sa pagkakataong yun. Matagal nang walang taong kumakalinga sa kanya at ngayon lamang niya uling narinig ang mga ganoong kagandang salita na nagbibigay lakas sa kanya upang magpatuloy sa pagbangon. "Salamat Troy
Nakangiting sabi nga ni Olivia. Oh, heto pa, kumain kayo ng kumain. Dahil masaya ako ngayon, libre ko na ang lahat ng to. Biglang sad nga ni Tyrone, nakababalik lamang dala ang panibago nilang set ng isaw. Hindi ba't in the first place nangako ka na ikaw ang magbabayad? Remember, sa opisina pa lang sinabi mo na yan. Napaawa ang bibig ni Tyrone matapos marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Abat, ikaw talagang bata ka, kinakausap mo na naman ako na parang tropa mo lang ako. Kuya mo ako tawagin mo akong kuya. Inis na sabi nga ni Tyrone. Kahit ganyan yan, mahal ka niyan kuya. Singit naman ni Olivia, ngunit napangiwi na nga lamang si Tyrone. Nge, yan? Baka nga. Pag masagasaan ako, apakapakan pa ako niyan at pagtatawanan. Sad pa ni Tyrone na habang bahagyang nagtatampo sa kanyang kapatid. Napangiti naman si Olivia. Dahil malinaw na malinaw ang pagkakarinig niya kanina kay Troy, nang itukoy nitong kuya, si Troy. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo naman sila sa bahay ni na Tyrone at Troy upang sunduin ang mga anak ni Olivia. Naabutan pa ng dalaga na masayang nakikipagkwentuhan ang kanyang mga anak sa nakakatandang kapatid ni na Tyrone at Troy na si Trisha. Nang makita nila ang kanilang ina, agad silang nagsitakbuhan upang salubungin ito ng isang yakap. Mommy, nag-enjoy ka po ba? Agad na tanong nga ni Myrna habang nakakapit pa rin sa bewang ng kanyang ina. Oo, kayo, naging behave ba kayo dito kay Teacher Trisha? Tanong naman ni Olivia. Sabay-sabay na tumango ang triplets. Opo, marami po kaming natutunan, Mommy. Sabi po ni teacher magaling daw po akong mag-drawing. Sad nga ni Mateo. Agad na pinanggigilan ni Olivia ang pisngi ng kanyang mga anak at nakipagkulitan sa mga ito. Ihatid ko na kayo. Sad naman ni Troy. Hay nako, wag na. Pagod ka na kaya magpahinga ka na lang. Masungit na tinitigan na nga lamang ni Troy si Olivia. Dahil dito ay napakamot ng ulong dalaga. Mukhang wala na nga siyang magagawa pa. Dahil nakapagdesisyon na si Troy. Hinatid ni Troy ang mag-iina sa kanilang munting bahay. Nauna nang pumasok ang mga bata at naiwan naman si Olivia upang magpasalamat. Sana hindi tatagal ay makalipat din kayo ng bahay. Maayos naman ang pasahod ko sa'yo. Seryosong saad nga ni Troy. Imbes na ma-offend o magalit, na tawa na nga lamang si Olivia. Bakit hindi mo na lang sabihin na nag-aalala ka? Kaya laging nagtatampo sa iyo ang kuya mo dahil hindi ka expressive eh. Akala niya tuloy hindi mo siya nare-recognize bilang kuya mo. Napatawa ng bahagya si Troy. Sinabi niya yan? Tanong nga ni Troy na may bahid ng gulat. Tumango naman si Olivia. Oo, nung high school pa tayo at nasa college siya. Sagot nga ni Olivia. Daig niya pa ang babae kung magdrama. Umiling-iling na nga lamang na saad ni Troy habang natatawa. Hindi ko man napapakita, pero I respect him. Mataas ang tingin ko sa kanya. In the first place, siya ang dahilan kung bakit nangarap akong maging isang doktor. Dahil ang galing niya. Noong nakita ko siyang sinasalba ang mga pasyente niya noon, hindi lang isang kuyang nakita ko kundi isang superhero. Naku, kung naririnig yan ni Kuya Tyrone sa'yo, siguradong matutuwa yun. Saad nga ni Olivia, saka natawa. Hindi niya na kailangan pang malaman. Alam kong yayakapin niya lang ako at hahalik-halikan kaya never mind. Saad naman ni Troy. Sige Troy, papasok na ako sa loob para makapag-upunan na ang mga bata. Saad naman ni Olivia. Tumango si Troy. Sige, see you tomorrow. Saad nga nito. Pasok ka na sa kotse mo. Sagot naman ni Olivia. Umiling si Troy at inilhad nga ang kamay bilang tanda na gusto nga siyang maunan si Olivia na pumasok nga sa kanilang bahay. Agad namang pumasok si Olivia at palingalinga lamang habang hindi rin mapakali. Pakaway-kaway pa ngang dalaga at awkward na nakangiti. Nang tuluyan na nga siyang makapasok, sumilip siya sa bintana at pinanood ang paalis na binata. Napabuntong hininga siya sabay hawak sa kanyang dibdib
na mabilis pa rin tumitibok hanggang ngayon. Anong gagawin ko, Troy? Parang tumitibok naman itong puso ko para sa'yo. Wala sa sariling sabi naman ni Olivia. Nagpatuloy nga sa pagtatrabaho si Olivia bilang assistant ni Troy at umikot ang kanyang trabaho sa madugong pag-aayos ng mga schedule ni Troy dahil sa dami ng mga pasyenteng inasikaso nito. Kahit nabiglaan lamang ang desisyon ni Troy na kumuha ng assistant, hindi inaasahang malaki rin ang naitutulong ni Olivia sa kanya, lalo na sa pagre-remind ng mga kailangan niyang gawin. Olivia, kanina ka pa tutok na tutok dyan sa computer mo ah. Alam mo bang, nakakasira ng mata yan? Natawa si Olivia at napalingon kay Tyrone. Nakararating lamang sa office matapos ang kanyang pag-aasikaso sa mga pasyente. Lumapit si Tyrone sa kanya at marahang hinawakan ang palapulsuhan ng dalaga at itinaas ito sa ere. Tignan mo, pumapayat ka na. Baka mamaya magkasakit ka na naman. Kuya, una sa lahat, kasama na sa trabaho ko ang halos buong araw na pag-i-edit ng schedule ni Troy. Pangalawa, alam kong gusto mo lang akong isama doon sa bagong bukas na lumihan dahil ayaw sumama ni Troy sa'yo, di ba? Nakangiting saad naman ni Olivia. Absent naman si Troy ngayon, huwag kang mag-alala. Kapag nagtanong siya, sabihin mo na lang na pinilit kita. Saad pa nga ni Tyrone. Natawa na nga lamang si Olivia at napailing. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang nurse ang biglang dumating habang bakas ang pag-aalala sa mukha. Dok, agad na bungad nga nito. Pasensya na po, yung isang patient po kasi ni Doc Troy. Ayaw na namang uminom ng gamot. Napabuntong hininga si Troy at natawa na nga lamang. Bakit ayaw niya? Takang tanong nga ni Olivia. Kasi, yung patient na yun, nagpapaasikaso lang po kung si Doc Troy mismo ang gagamot sa kanya. Natawa na nga lamang si Troy at napatakip na nga lamang ng kanyang muka. Napaawang naman ang bibig ni Olivia at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pwede mo ba akong samahan, Olivia? Susubukan kong kausapin yung pasyente. Wala sa sariling napatango si Olivia, saka napasunod na nga lamang kay Tyrone. Agad silang nagtungo sa isang kwarto at bumungad sa kanyang isang matanda na masungit na nakatingin nga sa kanila. Bago pa sila dumating na ipaliwanag na nga ni Tyrone ang kalagayan ng matanda. Si Ma'am Linda ay isang senior patient na ilang buwan nang nasa ospital dahil sa sakit nga nito sa demensya. Ang totoo niyan, hindi naman si Troy ang doktor nito dahil si Troy ay isang general practitioner at hindi isang neurologist. Ngunit simula nang makita nito si Troy, ang gusto nito ay palagi niyang nakikita ang binata sa tuwing gagamutin siya o kahit na painumin nga ng gamot. Sino ka? Nasaan ang doktor ko? Masungit na tanong nga ni Ma'am Linda kay Tyrone. Ma'am, si Dr. Troy po kasi ay busy ngayon dahil umattend siya sa isang conference bilang representative ng ospital na ito. Kapag ininom niyo po ang mga gamot niyo, siguradong matutuwa po si Dr. Troy. Ayaw niyo po ba nun? Umiling ang matanda na parang isang bata. Ayaw. Masungit na sabi pa nga nito sabay hagis ng baso na may laman pang tubig. Napahiyaw naman si Olivia dahil sa pagkabigla. Hindi niya inaasahang gagawin niya ng pasyente. Agad na kinuha ni Olivia ang walis at dustpan na nasa kwarto upang agad na linisin ang mga nagkalat. Nabubog ngunit pinigilan siya ni Tyrone. Tatawag ako ng mga janitor. Dito ka lang muna. Marahang sabi ni Tyrone. Bago umalis si Tyrone ay kinuha niya ang iba pang mga babasagin na malapit sa pasyente tulad ng flower vase at picture frame na malapit sa kama. Sandaling nakita ni Olivia ang picture frame kung saan masayang nakangiti si Ma'am Linda, kasamang tatlong lalaki na mukhang mga anak niya. Hindi naman alam ni Olivia kung ano ang gagawin dahil naiwan na lamang sila ng matanda. Nakatingin lamang ito sa bintana at nakatulala. Sa halip na kausapin ito, kinuha na nga lamang ni Olivia ang tsinelas nito na malayo sa kama at tinilapit ito sa matanda sakali mang bababa ito. Delikado po ang sahig dahil may mga bubog. Alanganing sabi nga ni Olivia. May bahagyang takot na naramdaman ng dalaga dahil sa
nasaksihan niya kanina. Kinalimutan na ako ng mga anak ko. Saad nga ng pasyenteng matanda. Napatingin si Olivia sa matanda na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Nagiba ang boses nito. Mula sa malabatang nagmamaktol na boses ay tila bigla itong naging seryoso. Bakit niyo naman po nasabi yan? Siguradong gusto po nila na gumaling kayo at makauwi. Sagot nga ni Olivia. Minsan mas gusto ko na lang na makalimutan ng lahat. Parang mas mabuti pa ngayon. Marahang lumapit nga si Olivia kay Ma'am Linda at maingat nga na naupo sa tabi nito. Hindi niya magawang baliwalain lamang ang mga sinasabi nito dahil kitang-kita ni Olivia sa mga mata ng matanda ang lungkot, sakit at pangungulila na hindi niya nakita kanina. Pagkukwento pa nga ng pasyente, nung gabi na na-diagnose ako ng sakit na demensya, narinig ko ang mga anak ko na nagtatalo. Nag-aaway sila kung sinong mag-aalaga sa akin. Lahat sila ayaw akuin ng responsibilidad sa pag-aalaga sa akin. Kaya napagdesisyonan nila sa huli na iwan na lang ako dito sa ospital at hayaan ng mga nurse at doktor na gawin ang trabahong yun kahit na malaki pa ang ibayad nila. Agad namang naluha si Olivia matapos marinig ang sinabi ni Ma'am Linda. Labis na kirot ang naidulot nito sa kanyang puso lalo na't alam niya rin ang pakiramdam na maiwang mag-isa. O bakit ka umiiyak? Saad naman ng matanda na ngayon ay umiba na nga ang boses. Tarantang napapunas naman si Olivia ng kanyang luha dahil baka mainis ang pasyente sa kanya tulad ng ipinakita nitong reaksyon kay Tyrone kanina. Ngunit laking gulat niya nang bigla siya nitong yakapin. Shh, huwag ka nang umiyak. Sige, inom na ako ng gamot. Biglang saad nito dahilan upang magulat si Olivia. Kusa namang inabot nga ni Ma'am Linda ang lalagyan ng gamot na nasa katabing mesa niya lamang. Isa-isa niyang kinuhang mga to. Kapag nakita ka ng bunso ko na si Roy, pag-aagalitan ako noon. At baka sabihin ako ang nagpaiyak sa'yo. Pauwi na yon mamaya galing sa school. Paliwanag pa nga ni Ma'am Linda na mukhang nakalimutan ng hindi na nag-aaral ang kanyang mga anak at may kanya-kanya na nga silang pamilya ngayon. Dahil doon ay mas lalo lamang naiyak si Olivia. Hay nako, sabi niya inom na eh. Wika nga ng matanda sa kadali-daling bumaba sa kanyang kama upang tunggain na nga ang pitsyel ng tubig dahil wala ng baso sa kwarto. Binuka ni Ma'am Linda ang kanyang bibig sa harap ni Olivia. O wala na, ininom ko na. Tatahan ka na ba? Paninigurado nito kay Olivia. Tumango si Olivia at napangiti sakto namang dumating si Tyrone kasamang isang janitor at 2 nurse. Nanlaking mga mata nito nang maabutan niya ang sitwasyon at makitang wala ng laman ng lalagyan ng gamot. Uminom na si Ma'am Linda ng gamot, kuya. Marahang sabi ni Olivia kay Tyrone saka ngumiti. Pagkatapos ng pangyayari, pinabalik na si Olivia sa kanilang opisina at nagpatuloy na sa kanyang trabaho. Tulad ng nakagawian, sinundo nila ang kanyang mga anak at hinatid naman sila ni Troy pauwi. Thank you po, Tito Troy! Masiglang sabi naman ni Myrna sa kaniyakap si Troy sa leeg. Bago ito sumunod sa kanyang mga kapatid, nag-iwan pa ito ng isang halik sa pisngi ni Troy. Natawa na nga lamang si Olivia sa pagkagulat ng binata. Pagkababa nila sa kotse ay agad na nagtakbuhan ang mga bata papasok sa kanilang bahay. Salamat ulit sa paghatid sa amin. Marahang sabi ni Olivia. Wala yun. Nabalitaan ko nga rin pala yung nangyari kanina. Good job. Saad pa nga ni Troy. Naku, wala naman akong ginawa dun eh. Sinuwerte lang siguro ako ng mga oras na yon. Umiling si Troy at napangiti. Binisita ko siya kanina bago tayo umuwi. Tinanong niya sa akin kung sino ka. Hindi nangyari yun dahil sa sinuwerte ka. Talagang naging komportable lang si Ma'am Linda sa'yo. Kahit sa akin, hindi niya nasabi ang nakaraan niya. Kahit na isang beses.
Hindi rin ako sigurado kung anong nangyari. Ang mahalaga, uminom na si Ma'am Linda ng gamot. Hindi ko rin alam na ganun pala kalungkot ang kwento niya. Saad nga ni Olivia. Napangiti si Troy. Ang dalas mo nang umiti ngayon. Alam mo, naalala ko dati tuwing nakikita mo ko, bumubusangot ka kaagad parang angry bird. Pag-aalala nga ni Olivia. Napailing si Troy at natawa na nga lamang. Talaga? Oo, pero huwag kang mag-alala, naiintindihan ko naman. Masyado pa akong isip bata noon, binago na ako ng panahon. Pero sorry pa rin dahil sa lagi kong pangungulit sa iyo Sad nga ni Olivia. Napahinga lang malalim si Troy at napaisip din. Actually, oo. Nung una naiinis talaga ako sa'yo. Pag-amin ng lalaki. Pero nung umabot na ng taon, parang naging parte na siya ng mga ganap ng pang-araw-araw ko. Nung nawala ka na, madalas hindi ko namamalayan na inaabangan ko pa rin na baka paglabas ko sa room isang araw andun ka na ulit at naghihintay sa akin para ihatid ako sa gate. Pero hanggang sa gumraduate na lang ako ng med school, hindi na talaga kita nakita pang muli. Hindi alam ni Olivia kung ano ang mararamdaman niya habang nakikinig. Parang gusto niyang tumalon sa tuwa dahil sa kilig na nararamdaman niya. Marami kasing nangyari noon Kung pwede lang ibalik ang oras, talagang babalik ako at pipigilan ko talaga lahat ng gulong nangyari sa pamilya namin. Pero heto na ako ngayon Wala nang atrasan to. Ang tanging nagpapalakas na nga lamang ng loob ko ay ang mga anak ko. Dahil sa kanila, umaasa pa rin ako na balang araw huhupa rin ang lahat ng problema at mamahalin din ako ng mga tao bilang si Olivia at hindi bilang anak ng isang kurakot na senator. Tumango si Troy at ngumiti. Habang nagkatinginan nga, ang dalawa, hindi niya maiwasang bumilib sa positibo nitong pag-iisip. Parang kailan lang nang ang tingin niya kay Olivia ay isang makulit at isip batang crush na crush siya. Pero ngayon, talagang nag-matured na nga ito. Sige Troy papasok na ako. Salamat ulit sa paghatid sa amin. Saad pa nga ni Olivia. Tumango si Troy at marahang kumaway. Tulad ng nakagawian, inantay niyang makapasok si Olivia sa kanilang ang bahay bago siya pumasok sa kanyang kotse. Nang makaharap naman ni Olivia ang kanyang mga anak, bumungad sa kanya ang kanilang mga mapanuring tingin. Mami, may sakit po ba kayo? Takang tanong nga ni Matthew. Oo nga po mami, namumula po kayo parang kamatis. Dagdag pa nga ni Mateo. Agad na napahawak nga si Olivia sa kanyang pisngi matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang anak. Dama niya pa rin ang pagbilis ng tibok ng kanyang dibdib dahil sa usapan nila ni Troy kanina. Naku, wala to. Nilalamig lang si Mommy. Samahan niyo na lang kaya ako magluto ng ulam para sa hapunan natin. Agad nga nasagot ni Olivia at matagumpay naman niyang nabaling sa ibang bagay ang atensyon ng kanyang mga anak. Habang nagluluto naman si Olivia, hindi niya na masagot ng maayos ang mga tanong ng kanyang mga anak dahil sa pagiging balisa niya. Hindi pa rin mabura sa kaniyang isipan ang lahat ng naramdaman niya kanina matapos marinig ang mga sinabi ni Troy. Noong una, ang akala ni Olivia ay excitement lamang iyon mula sa muling pagkikita nila ng kaniyang long-time crush. Ngunit ilang linggo na ang lumipas simula nang muli silang magkita ni Troy at hindi na maipagkakaila ni Olivia ang kaniyang nararamdaman para sa binata. Hindi na ito basta-bastang paghanga o excitement. Talagang tinamaan na nga si Olivia ng pananikupido. Kinabukasan, napansin ni Troy ang panay na pagnanakaw ni Olivia ng tingin sa kaniya. Kasalukuyan silang nasa opisina ngayon at nire-review ang records ng mga bagong pasyente sa hospital. Olivia, may problema ba? Tanong nga ni Troy sabay masamang tingin sa kanyang kapatid sa paghihinalang baka may sinabi na naman ito kay Olivia. Sa akin ka na naman nakatingin. Agad na reklamo naman ni Tyrone.
Sabay ikot ng kanyang swivel chair upang talikuran ng kanyang kapatid. Wala. Sagot naman ni Olivia. Upang pigilan nga ang misunderstanding ng kapatid. Napakamot naman si Olivia ng kaniyang ulo at muling nag-focus sa kaniyang computer. Hindi niya alam kung bakit ganito ang kabang nararamdaman niya ngayong hindi naman bago para sa kanya ang sabihin kay Troy na may gusto siya rito. Noong mga bata sila, halos oras-oras nga niyang pinapaalala at pinapahalata kay Troy iyon. Ngunit hindi mawari ni Olivia ngayon kung bakit kinakabahan siya. Gusto lamang niyang sabihin kay Troy ang totoo niyang nararamdaman. Pagkatapos niyang mailabas ang kaniyang mga itinatagong nararamdaman, tingin ni Olivia ay mas madali siyang makaka-move on kung ire-reject uli siya ni Troy. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Wala sa sariling singhal nga ni Olivia. Hindi nga niya namalayang napatingin sa kanya ang magkapatid dahil doon. Samantala, habang kausap nga niyang pasyente, alam mo Olivia, masaya akong niregaluhan mo ko nito. May makakasama na ako dito sa kwarto ko kapag gabi. Masayang sabi ni Ma'am Linda habang hawak ang manikang iginanchilyo mismo ni Olivia. Nako, di ba sabi ko po, pwede niyo po akong tawagin kapag naboboard na po kayo. Pwede ko naman po kayong samahan dito habang ginagawa ko pang trabaho ko eh. Sad pa nga ni Olivia. Umiling si Ma'am Linda at natawa pa. Mas kailangan ka ni Doc Troy. Wika nito sabay muling baling sa manika. Tanong na nga lamang ni Olivia, kamusta po kayo? Sumasakit pa po ba yung ulo nyo? Umiling si Ma'am Linda at ngumiti. Nako, hindi na. Yun ay dahil lagi niyo akong pinaalalahanan na uminom ng gamot. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo po may mga anak ako, triplets sila. Bala ko po sanang dalhin sila rito isang araw para makilala niyo po. Siguradong magkakasundo po kayo. Sad pa nga ni Olivia. Talaga? Hindi ko alam na may mga anak pala kayo ni Doc Troy. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Olivia matapos marinig ang sinabi ng kanyang kasama. Po? Nako! Hindi makapaniwalang sabi ni Olivia. Si Doc Troy, hindi ba't nobyo mo siya? Tanong nga ni Linda. Agad na napailing naman si Olivia sa kapilit na natawa. Naku, hindi po, nagtatrabaho lang po ako sa kanya. Bilang taga-ayos po ng schedule niya, may asawa po ako pero matagal na po siyang wala eh. Patay na po. Napawang ang bibig ni Ma'am Linda. Hay, pasensya na kung ganon, iha. Akala ko ay magnobyo kayo. Iba kasi kayo kung magtitigan. Just saying. Mapaglarong sabi ni Ma'am Linda. Pero may chance naman siguro, di ba? Single ka ngayon, single naman si Doc Troy. Bago pa man masagot ni Olivia ang sinabi ni Ma'am Linda, ay bigla namang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Troy. Mas lalo namang kinabahan si Olivia sa mga susunod na sasabihin ni Ma'am Linda. Doc Troy, tamang-tama, ikaw ang pinag-uusapan namin. Masayang sabi pa nga ni Ma'am Linda. Ako po? Takang tanong ni Troy sabay tingin kay Olivia na hindi naman magawang tumingin sa kanya. Akala ko kasi nobya mo itong si Olivia. Ngayon niya lang nasabi na hindi pala. Sagot ni Ma'am Linda sabay tawa. Napangiti lamang si Troy sabay lapag nang lalagyan ng mga gamot ni Ma'am Linda. Mabuti pa po, uminom na lang po kayo ng gamot nyo. Sad nga ni Troy habang natatawa. Uminom naman si Ma'am Linda ng kanyang gamot. Ngunit ilang sandali lamang bumaba ito sa kanyang kama upang kunin ang isang digital camera na nasa kanyang bag. May request lang sana ako sa inyong dalawa. Marahang sabi nga. Ni Linda sabay itinaas sa ere ang kanyang hawak na camera. Pwede bang magpicture tayo? Alam nyo kasi natatakot ako na baka isang araw pati kayong dalawa. Makalimutan ko rin. Sad nga ni Linda. Agad na nawala ang kaba sa sistema ni Olivia at napalitan naman ito ng lungkot dahil sa sinabi nga ni Ma'am Linda. Ma'am naman, wag po kayong magsalita ng ganyan. Sagot ni Olivia. Natawa lang si Ma'am Linda. Gusto ko lang namang maging sigurado. Para kung sakaling makalimutan ko nga talaga kayo, makikita ko pa rin ang picture natin
at may isip kong kaibigan ko kayong dalawa. Nagkatinginan sila Troy at Olivia na parehong may bahid ng lungkot ang mga mukha ngayon. Tumango si Troy at lumabas upang tumawag ng nurse na hawak sa kamera. Pumwesto sila sa magkabilang panig ni Ma'am Linda habang nasa kanyang kama naman ang matanda. Malawak itong umiti habang si Olivia naman ay nagpipigil lamang na maiyak. "Si Cheese!" Mapaglarong sabi pa nga ni Ma'am Linda. Pagkatapos nilang kumuha ng litrato at asikasuhin ng matanda sabay na umalis sina Olivia at Troy. "Okay ka lang ba? Malungkot ka pa rin." Nag-aalalang tanong nga ni Troy habang naglalakad sila ni Olivia pabalik sa kanilang office. "Nalungkot lang ako dahil sa sinabi ni Ma'am Linda kanina." Marahang sagot ng dalaga. Napangiti si Troy at nahinto sa paglalakad. "Hindi mo na kailangan mag-alala. Bukas kukunin na si Ma'am Linda ng mga anak niya." Nanlaki naman ang mga mata ni Olivia sa kanyang narinig. "Paano? Akala ko ba iniwan na siya dito sa ospital?" Napabuntong hininga si Troy at napangiti. "Aksidente kong nakita kahapon ng panganay na anak ni Ma'am Linda. Kinausap ko siya tungkol sa kalagayan ng ina nila dito sa ospital at sa mga hinaing na nasabi niya sa'yo. Marami silang hindi pagkakaintindihan pero nung nalaman niyang nangungulila ang ina nila sa kanila, agad siyang naiyak at kinausap kung kailan niya maaaring kunin ang ina niya." Napahawak si Olivia sa kanyang dibdib na para bang isang mabigat na pasanin ang nawala dahil sa kanyang narinig. "Hindi ko sinabi kay Ma'am Linda dahil gusto namin siyang isorpresa." Dagdag pa nga ni Troy. Labis ang sayang nararamdaman ni Olivia para kay Ma'am Linda. Ngunit mukhang hindi lamang yon ang gustong sabihin ni Troy. Olivia, pwede ba tayong mag-usap mamaya? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh." "Ako rin. May gusto rin akong sabihin sa'yo, Troy." Walang alinlangan na sagot ni Olivia. "I'll take that as yes." Wika nga ng binata sabay matamis ng ngumiti. "Pupunta ako ngayon sa isang conference meeting. Babalik ako dito para sunduin ka." Saad naman ni Troy. "Conference na naman? Ikaw parang ikaw na ata ang susunod na president nitong ospital dahil palaging ikaw ang pinapa-attend sa mga ganyang kaimportanteng event." Sagot pa nga ni Olivia. Natawa na nga lamang si Troy at napailing. "Wala akong choice dahil ayaw ni Kuya na umattend sa ganung mga event eh." Napatango na nga lamang si Olivia at naiintindihan naman ang punto ng binata. Tama ka naman, wala sa personality niya yun. Natawa lamang silang dalawa at nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi na rin tumagal pa si Troy sa ospital dahil nagtungo na nga ito sa hotel kung saan gaganapin ang conference na dadaluhan niya. "Olivia, maaga nga pala akong uwi ngayon dahil darating ang mga magulang namin sa bahay. Susunduin ka naman siguro ni Troy, hindi ba?" Tinaas ni Olivia ang kanyang kilay sa kanatawa. "Ang tsismoso mo talaga, kuya. Lahat na lang nalalaman mo." Biro ng dalaga. "Sige kuya, ingat po." Dagdag pa nga nito. Nang makalis si Troy at naiwan namang mag-isa si Olivia, nagpatuloy lamang siya sa pagtatrabaho. Pagkatapos ng ilang oras tumigil siya upang mag-stretch muna ng kanyang katawan. Napasandal si Olivia sa kanyang upuan sa kamalalim na napaisip. Ano kayang sasabihin ni Troy? Tanong nga ni Olivia sa kanyang sarili saka napalingon sa orasan. Ilang minuto na lamang ay out na nga niya. Paniguradong patapos na rin ang conference na dinaluhan ni Troy. Napatayo si Olivia upang sana ihanda na ang kanyang mga gamit ngunit nagambala siya sa lakas ng takbuhan at sigawan sa labas. Kasabay nito ay ang malakas ring pag-ugong ng fire alarm ng ospital. Nanlaki mga mata ni Olivia at tarantang itinipon ang lahat ng mga papeles na kaya niyang isalba. "Olivia, lumabas na tayo, ang laki na ng sunog!" Sigaw nga ng isang nurse na biglang pumasok sa kanilang office. Tumango si Olivia at sumunod na sa nurse. Nanlalamig ang kaniyang mga palad sa takot. Maging ang mga tuhod niya
ay nararamdaman niyang nanlalambot dahil sa panganib na kinabibilangan nila. Nag-alala si Olivia sa mga pasyenteng nasa hospital, ngunit nang makita niyang isa-isa naman silang sinasalba ng mga nurse ay bahagyang guminhawa ang kaniyang paghinga. Nang makalabas sila, malakas na iyakan ng mga batang pasyente ang unang bumungad kay Olivia. Pilit silang pinapatahan ng mga nurse kahit na sila mismo at takot na takot sa laki ng sunog na muntikan nang lumamon sa kanilang lahat. "Hindi ba't ikaw ang pumunta sa kwarto niya kanina?" Tanong ng isang babaeng nurse sa kasama niyang lalaki na nurse na ngayon ay ginagamot nila dahil sa bali nito sa braso. Napaawang ang bibig ng lalaking nurse. "Wala siya sa kwarto niya kanina eh, kaya akala ko na ilabas na siya." Napatakip si Olivia ng kanyang bibig at napaiyak. May isa pang pasyente na naiwan sa loob. Pagmamakaawa ni Olivia sa mga bumbero na nakapalibot nga sa nasusunog na ospital. "Ma'am, malaki na po ang sunog. Kung papasok kami dyan, pareho lamang kaming hindi makakalabas ng buhay." Malungkot na sabi pero nag-aalala ang bumbero. Napatingin si Olivia sa malaking sunog na bumabalot sa ospital. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Hindi pwede. Susunduin ko siya. Susunduin na siya ng mga anak niya bukas." Pagmamakaawa ni Olivia sa mga bumbero. Napalingon si Olivia sa mga nurse, ngunit napayuko lamang sila. Ang ilan ay umiiyak pa, ngunit hindi matatanggap ni Olivia na basta na lamang magtapos ang buhay ni Ma'am Linda nang hindi man lang nito muling nayakap ang kaniyang mga anak. Walang alinlangan na sinugod ni Olivia ang hospital. Dahil sa biglaan niyang ginawa ay hindi agad siya napigilan ng mga bumbero. Nakailang sigaw sila upang pigilan ng dalaga, ngunit hindi ito nakinig. Pagkapasok ni Olivia sa hospital, napaatras siya dahil sa init na sumalubong sa kanya. Agad na humapdi ang kanyang mga balat, ngunit napangiti pa siya nang makitang hindi pa tuluyang nilalamon ng apoy ang buong hospital at may pag-asa pa siyang makaabot sa kwarto ni Ma'am Linda. Unang nagutngo si Olivia sa pinakamalpit na banyo. May roba ng doktor na naiwan doon marahil ay dahil sa pagmamadaling lumabas. Pinulot iyon ni Olivia at binasa upang magamit at maiwasang masunog sa apoy. Dali-daling tumakbo si Olivia hanggang sa makarating siya sa kwarto ni Ma'am Linda. Gayunpaman, hindi agad na nakapasok ang dalaga dahil ang loob ng kwarto ay nilalamon na ng apoy. "Tulong! Tulong!" Nanlaki ang mga mata ni Olivia nang marinig niya ang boses ni Ma'am Linda na nanggagaling sa banyo. Dali-daling pumasok si Olivia at panay ang katok sa pinto. "Ma'am Linda, si Olivia po ito." Nagmamadaling sabi ni Olivia. Ilang sandali pa ay bumukas naman ang pinto at naroon nga ang umiiyak na matanda. Agad na ibinalot ni Olivia ang basang robe sa katawan ng matanda at inalalayan ito palabas. "Takpan niyo po ang ilong niyo," payo nga ni Olivia. Ngunit habang tumatagal ay mas nararamdaman niya ang paghihirap ni Ma'am Linda sa paghinga dahil sa makapal na usok. Ilang sandali pa, bumagsak na nga ang matanda sa sahig tulad ng ikinakatakot ni Olivia. Naiyak na nga lamang ang dalaga habang pilit na ginigising ang matanda. "Iwan mo na ako, Olivia. Isipin mo na ang mga anak mo na naghihintay sa'yo." Nangihinang sabi naman ni Ma'am Linda. Umiling na nga lamang si Olivia at agad na isinakay ang matanda sa kanyang likod upang kargahin ito palabas. Sa kabilang banda naman, tarantang bumaba si Troy sa kanyang sasakyan nang makarating siya sa ospital. Agad na hinanap ng kanyang mga mata si Olivia ngunit nang hindi niya matagpuan ang dalaga ay agad siyang binalot ng takot. "Nasaan si Olivia?" Tanong nga ni Troy sa mga nurse. "Pumasok po, Doc. Binalikan niya po si Ma'am Linda. Hindi po namin siya napigilan eh." Naiiyak na nga lamang na sagot ng isang nurse. Agad namang tumakbo si Troy at akmang papasok na nga rin sana. Ngunit agad siyang hinarang ng mga bumbero at mga rescue team.
na dumating ilang minuto lamang ang nakalilipas. May mga naiwan pa sa loob. Ano ginagawa niyo dito? Bakit nanonood lang kayo? Galit na saad ni Troy sa mga bumbero at rescuers. Napayuko lamang sila at walang maisagot. We need to minimize the casualties, Doc. Nilamon na nga po yung buong hospital. Hindi na sila makakalabas pa. Umiling-iling si Troy at nagpumilit na nga ring pumasok. Ngunit talagang ayaw siyang padaanin. Isang malakas na pagsabog mula sa ika-4 na palapag ang biglang gumulat sa lahat. Dahilan upang mapaluhod na lamang si Tyrone. At wala sa sariling na patulala sa entrance ng ospital. Pilit niyang hinihiling sa Diyos na ilabas nito si Olivia. May tao! Biglang sigaw naman ng bumbero. Agad na naagaw ng isang bumbero ang tingin nang lahat ng bigla na nga lamang itong sumigaw. Agad na napatingin si Troy sa entrance ng ospital hanggang sa maaninag niya rin ang anino na gumagalaw palabas ng ospital. Ilang sandali pa, bigla na nga lamang bumagsak sina Ma'am Linda at Olivia sa sahig na ngayon ay pareho ng walang malay. Saad nga ng rescuer, may 2 survivors! Bilisan nyo! Sigaw ng lalaki na mukhang umaaktong leader ng rescue team. Agad naman silang nagsitakbuhan. Ilang sandali lamang ay biglang nagkamalay si Ma'am Linda. Ngunit nakahandusay pa rin sa lupa si Olivia habang inaalalayan ng mga rescuers. Lalapit na sana si Troy, ngunit hindi siya pinayagan mula sa malayo. Habang nakatingin sa walang malay na dalaga, bigla na nga lamang nagsitulo ang mga luha ni Troy. Ramdam niya ang takot na bumabalot sa kanyang sistema. Habang pinapanood ang pagdala ng mga rescuers kay Olivia sa ambulansya. Please lumaban ka, Olivia. Huwag mo kaming iiwan. Pagmamakawa pa nga ni Troy habang pinapanood si Olivia mula sa malayo. Sumunod si Troy sa ambulansyang nagdala kay Olivia kasama ng kanyang kapatid. Hindi mapakali ang binata sa labas ng kwarto kung saan ipinasok si Olivia upang ma-examine. Magkahalong inip, takot at kaba ang bumabalot kay Troy. Parang gusto na nga lamang niya na pumasok sa loob ng kwarto at siya na nga mismo ang gagamot sa dalaga. Kumalma ka, Troy. Hindi basta-bastang susuko si Olivia. Marahang sabi ni Tyrone na baka rin ang kaba at takot sa mukha. Ngunit sinusubukan lamang rin na maging matatag para sa kanyang kapatid. Ilang sandali pa lumabas na nga rin sa wakas ang ilang mga nurse na nagmula sa loob ng kwarto ni Olivia. Kamusta na siya? Agad na tanong nga ni Troy. Stable na po, Doc. Kailangan na lang po niya ng pahinga at ilan pang tests para masigurado po ang kalusugan ng lungs niya dahil sa kapal po ng usok ng sunog. Napahinga ng malalim si Troy dahil sa kanyang narinig. Agad siyang inakbayan ng kanyang kuya na ngayon ay nakangiti rin. Pinayuhan na ng mga nurse si Troy na umuwi na nga muna at magpahinga. Si Tyrone ang nagkusang umuwi upang tulungan ang kanyang kapatid sa pagbabantay ng mga bata, habang si Troy naman ay matyagang hinintay ang paggising ni Olivia. Troy. Napalingon kaagad si Troy na abala sa pag-ayos ng mga prutas na nabili niya sa labas. Walang alinlangan siyang lumapit kay Olivia ngunit natigil siya at naisip na kailangan niyang sundin ang tamang procedure ng ospital. Imbes na paulanan si Olivia ng tanong, tinawagan ni Troy ang mga nurse at doktor upang sabihin gising na ang dalaga. Agad naman silang dumating at nang matapos ma-check si Olivia, ay iniwan na nila ang dalawa. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Paano kung napano ka doon? Paano na lang mga anak mo? Agad na sermon nga ni Troy. Natawa lamang si Olivia. Kahit nahirap pa nga siyang gumalaw. Hindi rin kakayanin ng konsensya ko na hayaan ko na lang si Ma'am Linda na mapano doon. Lalo na't alam kong may magandang surprise ang nag-aabang sa kanya bukas. Kamusta nga pala si Ma'am Linda? Tanong ni Olivia. Bumuntong hininga si Troy. Okay na siya. Nagkamalay ulit siya. Pagkalabas ninyo sa ospital, inasikaso siya ng mga anak niya ngayon. In short, nagsama-sama na ulit sila. Kaya dapat mag-alala ka.
sa sarili mo ngayon. Okay, sorry na. Sagot ni Olivia, saka napangiti. Sa totoo lang, akala ko kanina mamamatay na ako eh. Natakot ako. Hindi ko na makikita ulit ang mga anak ko. Sagot naman ni Troy, everything turned out well. Dahil sa'yo, walang namatay sa sunog. Nakakainis lang kasi. Kasi ano? Takang tanong nga ni Olivia habang bahagyang nakangiti. Kasi sobrang natakot talaga ako kanina. Sagot nga nito. Saka bumuntong hininga si Troy. Natakot ako na baka hindi ko masabi sa'yo yung gusto kong sabihin. Na baka mahuli na naman ako. Ano bang gusto mong sabihin? Tanong ni Olivia sa kaumakmang uupo na sana. Inalalaya naman siya ni Troy bago ito bumalik sa kanyang inuupuan. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang timing para sabihin. Siguro, magpahinga ka na lang muna. Nahihiyang sabi ni Troy saka napaiwas ng tingin. Napaawang ang bibig ni Olivia nang makita niya ang pamumula ng pisngi ng binata. Sabihin mo na, mas lalong hindi ako mapapakali kung hindi mo sasabihin. Inis na sabi ni Olivia. Napakamot na nga lamang si Troy sa kanyang ulo sa kamalalim na huminga upang bumuelo. I like you, Olivia. Sagot nga nito, no, I mean, mahal na kita. Napaawang ang bibig ni Olivia dahil sa kanyang narinig. Napatingin ang dalaga sa kanyang paligid. Napakurot din siya sa kanyang balat kung sakali mang na naginip lamang siya pero hindi. Now, anong sasabihin mo sa akin? Tanong ni Troy habang hindi makatingin ng diretso kay Olivia. Ganun din, naamin sana ako sa'yo na mahal na rin kita. Nahihiyang sagot ni Olivia sa kanapaiwas din ng tingin. Nagkatinginan ng dalawa, ilang segundo pa nga, sabay silang natawa at napailing. Talagang pinaglalaroan muna tayo ng tadhana bago makaamin sa isa't isa. Sad pa nga ni Troy bago inabot ang kamay ni Olivia at mahigpit itong hinawakan. Hayaan mo kong alagaan ka at ang mga anak mo simula ngayon. Let me court you, Olivia. Gusto kong idaan sa tamang proseso ang lahat. Ito rin ang first time ko, pero gagawin ko ang lahat nang makakaya ko para hindi ka ma-disappoint. Hindi naman alam ni Olivia ang kanyang isasagot. Abot kamay niya ang dating crush niya na hanggang tingin lamang ni Olivia. Hindi siya makapaniwala pero mukhang sa wakas, ang happy ending niya ay nalalapit na. Ilang sandali pa biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito ang mga bata na agad na tumakbo sa kanilang ina. Kasunod nila ay si Tyrone at ang ate nila na si Trisha na may mga dala ring prutas. Teka, 10 oras na ng gabi ah. Pinilit niyo ba sila Tito Tyrone at Teacher Trisha na pumunta dito? Tanong nga ni Olivia sa mga anak niya habang kayakap lamang sa kanya. Kanina pa sila umiiyak kaya dinala na lang namin dito. Huwag kang mag-alala, Olivia. Naiintindihan naman namin sila. Kahit ako agad akong susugod kapag nalaman kong nasa ospital ang ina ko. Marahang sabi naman ni Trisha. Maraming salamat sa inyo, Kuya at Ate Trisha. Masyado namin kayong naabala ngayong araw. Umiling na nga lamang si Tyrone at saka marahang pinitik ang noon ni Olivia. Hindi na kayo ibang tao sa amin, Olivia. Kapatid na ang turing namin ni Trisha sa'yo. At parang mga pamangkin na rin namin itong 3 bubuit na to. Mapaglarong sabi pa ni Tyrone. Mommy, paglaki ko magiging pulis ako. Nakita ko sa TV, sila ang nagpoprotekta sa mga tao. Poprotektahan kita, Mommy, para hindi na ulit ito mangyari. Umiiyak nga na sabi ni Mateo. Mommy, may masakit po ba sa katawan niyo? Mommy, nag-alala po kami. Sada man ni Matthew. Napatingin naman si Olivia sa kanyang anak na halos hindi na nga makahinga ng maayos dahil sa kaiiyak. Mahigpit na niyakap ni Olivia ang mga anak. Pasensya na kung pinag-alala kayo ni Mommy. Hindi ko naman kayo basta-bastang iiwan eh. Kahit anong pagsubok o bagyong pa yan, babangon pa rin ako para sa inyo. Napangiti sina Trisha, Tyrone at Troy habang pinapanood ang mag-iina. Maya-maya pa, napukaw sila ng kaguluhan sa labas. Si Tyrone
ang unang lumabas. Ngunit hindi inaasahang mga reporters pala ang nasa labas at umaasang mai-interview nila si Olivia. Dahil mukhang hindi na sila mapipigilan, hinayaan na sila ni Olivia na tumayo ng ilang metro ang layo sa kanya. May mga nakabantay ring mga doktor at nurse, pati na rin ang magkakapatid. Napalunok si Olivia at nakaramdam ng trauma sa mga kamerang nakatutok sa kanya. Nang sumabog ang issue patungkol sa kaniyang ama, araw-araw siyang binubulabog ng mga reporters noon at tinatanong ng kung ano-ano. Miss Olivia, anong masasabi niyo sa mga netizens na pinauulanan kayo ng papuri sa social media ngayon? Tanong nga ng reporter. Napaawang ang bibig ni Olivia dahil sa tanong ng isang reporter. Napatingin siya sa magkakapatid. Agad namang binuksan ni Troy ang kaniyang cellphone at inabot ito kay Olivia. Napanood ng dalaga ang isang news kung saan naka-feature ang malabayaning pagkakaligtas niya kay Ma'am Linda kanina sa hospital. Binasa ni Olivia ang mga comments. Marami ang natuwa sa kanyang ginawa at may mga taong humingi ng tawad sa maling pagtingin nila sa kanya noon. Ibinaba ni Olivia ang cellphone na kaniyang hawak saka tumitig sa kamera. Sinikap ni Olivia na lakasan ang kaniyang loob kahit nakabado pa siya dahil sa bilis ng pangyayari. Sad na nga lamang ni Olivia. Marami pong salamat sa mga mabubuting salita na ibinigay niyo po sa akin. Nakakataba po ng puso pero hindi ko po hinihingi na basta niyo na lamang kalimutan ang lahat ng nangyari dahil lamang sa ginawa ko. Nagkasala ang aking ama at isa rin ako sa mga nakinabang sa perang yun. Pero walang kamalay-malay kung saan yun ang galing. Ang tanging hiling ko lang, sana sa tuwing maririnig niyo ang aking pangalan o sa tuwing makikita niyong mukhang to, hindi niyo na lamang maalala na ang Olivia na to ay anak ng isang kurakot na senador. Sana ay makita niyo rin po ako bilang isang tao, ina at mamamayan na umaasang mabubuhay pa rin kami ng mga anak ko na parang normal na pamilya. Pagkatapos magbigay ni Olivia ng kanyang pahayag, nagsialisan na nga rin ang mga reporters. Agad na niyakap ni Troy si Olivia dahil nagsimula na nga itong umiyak. Magiging maayos ng lahat ngayon. Marahang sabi nga ni Troy. Dumalo naman sa kanilang yakapan ang mga bata, pati na rin ang mga kapatid ni Troy. Mas lalong naiyak si Olivia sa tuwa dahil ngayon lamang uli siya nakaramdam ng yakap mula sa mga taong maituturing niyang pamilya. Pagkatapos ng ilang buwan, naging mas magaan ang takbo ng buhay ni Olivia at ng kaniyang mga anak. Nawala na ang takot na nararamdaman nila sa tuwing lumalabas sila sa kanilang munting bahay. Sa halip, matatamis ng ngiti mula sa mga tao ang kanilang natatanggap. Hindi lamang iyon. Ang kwento nila ni Troy ay umusbong pa at tuluyan ring umabot sa isang masayang kasalan. Bagay na noon ay ini-imagine lamang ni Olivia bilang die-hard fan ni Troy. Mrs. Mendez, nandito na po siya. Napahinga ng malalim si Olivia habang nakatingin sa kanyang ama na papalapit sa kanya. May mga pulis itong kasama at nakaposas din ang mga kamay. Agad na namasa ang mga mata ni Olivia at napayuko na nga lamang siya upang hindi ipakita ang kanyang pagiyak. Sad nga ng kanyang ama. Hindi ka ba napapagod nang magpabalik-balik dito? Tanong ni Roel. Ang ama ni Olivia na ngayon ay nakakulong na dahil sa kanyang nagawang kasalanan dati. Isa lang naman po ang gusto kong malaman pa. Bakit kusa kang sumuko sa mga pulis matapos ang ilang taon mong pagtatago? Napaiwas ng tingin si Roel. Napangiti na nga lamang si Olivia dahil mukhang hindi sasagutin ng kanyang ama ang tanong. Makasarili lang talaga ako, Olivia. Marahang sabi ni Roel saka napatingin sa kanyang anak. Naisip ko na kahit na hindi ako naging isang mabuting senador, baka pwede pa rin akong maging isang mabuting ama sa nag-iisa kong anak.
Naluha si Olivia. Matapos nga marinig ang sinabi ng kanyang ama. Natawa lamang ito ngunit bakas rin ang pamamasa ng mga mata ng dating kilalang senador na minsan ring tiningala ni Olivia bilang ama. Sad nga ni Olivia. Matagal na kitang napatawad pa. Dahil hindi naman ako ang ninakawan mo kundi ang bayan. Pero hindi pa huli ang lahat para magbago. At ako pa rin ang anak mo na maghihintay sa'yo sa paglabas mo dito. Saad ni Olivia saka tumayo upang yakapin ang kanyang ama. Pangako anak, pagbubutihin ko rito. Pagbabayaran ko ang lahat ng nagawa ko. Umiiyak na saad ng kanyang ama. Pagkatapos na makausap ni Olivia ang kanyang ama, dumiretso siya sa kanilang bahay kung saan naroon si Troy at mukhang kanina pa nga siya hinihintay. Bumili kami ng paborito mong tinapay. Nagluto rin kami ng masarap na kaldereta na favorite mo. Bungad nga ni Troy. Napangiti si Olivia habang pinapanood ang kanyang mga anak at asawa na tarantang hinahanda ang mga pagkain para sa kanya. 5 buwan nang nakakulong ang kanyang ama. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang kausapin at dalawin ito, hindi ito pumapayag. Kaya naman alam ni Olivia na ginagawa ito ng kanyang mga anak at asawa upang pagaanin ang loob niya dahil akala nila ay hindi na naman hinarap ni Roel si Olivia. Nagkausap na kami ni Papa. Marahang sabi ni Olivia, dahilan upang matigilan silang lahat. Magaan na ang loob ko ngayon at masasabi kong maayos na nga talagang lahat. Agad na lumapit si Troy kay Olivia upang yakapin ito. Ganon din ang kanyang 3 bubwit na ngayon ay nagdadalaga at nagbibinata na. Mommy, masaya kami na ikaw po ang mommy namin. Saad ni Myrna. Andito lang po kami palagi mommy para kahit malungkot ka maging masaya ka pa din. Dagdag pa nga ni Matthew dahilan upang mas lalong maiyak ang kanilang ina. Nako, pinapaiyak nyo na naman ang mommy nyo. Magagalit naman ang baby niyan. Pabirong sabi ni Troy habang nakahawak sa tiyan ng kanyang asawa. Napailing na nga lamang si Olivia at natawa. Maraming salamat sa inyong lahat. Mahal na mahal ko rin kayo. Saad ni Olivia bago muling nagyakapan ang kanilang munting pamilya. Maraming bagay na gustong ipagpasalamat si Olivia sa Diyos araw-araw. Dati ang tingin niya sa buhay ay parang isang survival game na kailangan niyang malampasan araw-araw para sa kanyang mga anak. Ngunit binago ng tadhana ang tingin ni Olivia sa mundo. Nagkaroon ito ng magandang kulay at bagong pag-asa. At ngayon nga, nagse-celebrate nga sila ng wedding anniversary ni na Olivia at Troy na talaga namang kahit nga nagkaroon ng unos, nagsama pa rin silang dalawa para nga harapin ng mga ito. Kaya naman mas napatatag ang kanilang relasyon at hinding-hindi na nga raw nila iiwan pa ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Dan de los Santos, Aliyah Mirandilla, Rosita Cabagte, Ara Colaste, Cresolita Castelon, Ami Regalado, Anita Hernando, Violita, Emily Borac, Camindanao, Tita Pableo, From Postigo, JM, Leonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buen Suceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Mira's Channel, Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV, Wilma Dargantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Maggie Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Prescavilla Havana, Epifania Deo Cares, Emily Kinlog,
Wilma Dargantes, Liliano Bebe, Fritzy Cagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Jeyo Cadtec, Beth Sardina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansing, Nat Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, Elf Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Annie Bucao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Anisera Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Barosa, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Karub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Pesi, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortez of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait,
Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding, Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Nathan Canada, Lanilyn Cruz, Zenaida Aracha, Amina Shangpa, Lilian Nobebe, Presbyteros Rose, Merlilyn, Luz Santos, Elsa Aklan, Eileen, Kuya Ato, Helen Murillo E. Dominguez, Mark Anthony Mores, Sauza Aiza, Maria Nita Saltarin, Emma Ruth Peniro, Felicitas Algeria, Alexa Ani Gomez, Angelita Ablao, Remedis Solmantil, Fe Garcia, Corazon Bautista, Presbyteros Rose, Annie Hoson, Gina Simon, Eugenia Lunar, Maria Fe, Maria Luisa Ami Regalado, Enday Lebra, Matea Estrera, Emily Pasion, Emma Ruth Peniro, Venoni Anya Lucas of Bacolod, Jake, Emma, Emily Borak, Susan Upaga, Sheni Cesar, Merlilyn Anita Hernando, Lizelle Arnaiz, Merlin Bilbar, Carmelita Mendoza, Lolita Umbao, Elvi Candontol, Belma Monteron, Mercedita San Jose, Mirna, Rose Martinito, Flordet, Generon, Natalie Navarro, Aurora Balmes, Teresita de los Santos, Isabela, Grace Cubar, Raquel Magno, Anita, Julieta Hermosura, Berry, Cleo, Waling, Karina Maquiniana, Pasita Eleazar, Corazon Danke of University of Eastern Samar, Kinsha Nyobas, Loida Salon, Carmencita Falcon, Juliet Caday, Emma Ligtag, Melds Nagales, Flor Cabrera, Nelani Juan, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.